Agoolaw nyo. Ito Agona. Yun. Ayan o. So kung maalala nyo, nung nakaraang pumunta tayo dito, pinasyalan pa nga natin yung Agoo Eco Park. At napakaganda rin yung lugar na yun. Ang daming punong kahoy ng Agoho, ano? At kung gusto nyo pasyalan yun nga pala, dito lang yan sa Agoo, malapit lang sa bayan mismo. Alright, so dito na tayo guys sa coastal road ng Agoo La Union. Dito na ginagawa ng DPWH. Hindi nyo masyado makita dito sa camera ng GoPro dahil medyo mababa lang. Pero mamaya makikita nyo yan, yung kahabaan yan sa drone shot natin. At yung right side nyan, yan na po yung DK na ginagawa dyan. Napakahaba po nyan guys ha. Kung di ako nagkakamali, aabot yan ng kulang-kulang 25 kilometers mula dito sa Agoo La Union hanggang doon sa dulo ng La Union sa Rosario. So napakahaba po nyan. Hindi ko alam kung Aringay kasama rin, pero mahaba po siya. Kasano ka tidog na dito flood control na dito eh. Ano ba yung narugyan dito eh? Okay. Alright, so tignan lang natin. So mahaba-haba to guys. At hindi ko may papakita sa inyo lahat siguro hanggang dun sa baba dahil ito rough road na. Panghaba pala tong flood control na to dahil banda dun na hindi natin pinuntahan, meron pang ginagawang ganito rin, flood control. So sabi ni tatay kanina yung kinakausap natin, 2 years na daw ginagawa itong flood control na to. Malaking proyekto to. So as of now, tinatambakan pa lang nila, no? Wala pang nasisemento dyan. Dito sa part na to yung pinakamaraming na itambak na eh, ng mga bato na ganyan. Tapos susunod yan sa sementohin. At yung tabi mismo ng dike na yan, kung saan nakita nyo kanina yung dinaanan natin sa may bandang unahan, sesementohin din yan ng coastal road nya. Grabe, napakahabang ganito. Pero pinapakita ko sa inyo ngayon ay bandar lang dito sa may Agoo La Union. Sa may bandang Agoo siguro maabot to ng 7 kilometers siguro, or siguro 10, mga ganyan yung haba nyan. So mahaba-haba po siya talaga. So pinapakita ko sa inyo ngayon yung papunta dun sa southern side. Yung papunta po to ng Rosario La Union. So hindi natin makakacover lahat yan kasi medyo malayo siya. So ibabalik uli yung drone yan para mapuntahan natin yung northern side naman, kung saan yung Agoo Eco Park. So ito na, pabalik na tayo. So far ganyan pa lang yung makita natin dito, ano, puro mga tambak pa lang na ganito. Gaya ng sabi ko, ito yung pinakamalaking or pinakamaraming part na natambakan ng ganito. No, sa may bandang unahan, yung daan naman yung ginawa nila, yung coastal road. And at the same time, yun talaga dinadayo ng tao dyan. Napakaganda kasi yan. Kung hindi nyo pa napapanood yung video na yon nung pumunta ako dito, panoorin nyo po yun, napakaganda. Tapos pwede rin kayong kumain doon, may mga kubo-kubo sila doon na pwede nyong kainan. Actually maraming restaurants yun eh, mga kubo lang gawa sa kubo. So syempre bawal pang magpatayo doon ng mga establishmento na konkreto dahil siguro sa park kasi yan eh, national park. So inaalagaan yan ng gobyerno. So ito na yun guys, kung makapansin nyo, yan na yung coastal road sa right side. At kung mapapansin nyo, medyo paiksi ng paiksi itong naitatambak dito. At sa tingin ko medyo may katagalan na rin na itambak to kasi medyo tinutubuan na ng halaman ng grass. Ayan siya, tinutubuan na. So may nakausap akong residente dyan. Ayun nga kanina nakausap natin si tatay. Sabi magto 2 years na daw itong project nito na ginagawa. So far puro tambak pa lang yung ginagawa nila. At least dito lang sa may bandang Agoo itong pinapakita ko ha.
Ayun, so paborito rin ng mga nagbabike. I think nagbabike din ata yung mga nasa baba, oh. So oras ka pala na ito, mga around 7 in the morning. So yung mga backhoe yan, sila yung nagtatambak dyan guys, na mga bato. Ang ganda talaga na ito sa umaga, lalo na sa hapon, kasi yung pa sunset na. Tapos marami rin talagang pumapasyal dyan. At mahaba-haba rin tong palipad natin ng drone na to. Aabot to ng mahigit 1 kilometro siguro to. Hindi ko na masyadong na-record. At actually nagkaroon tayo ng emergency landing dyan. Hindi ko na ibalik dun kung saan tayo nagpalipad dahil nabiti na yung battery. Ayan, kung nakita nyo yung mga tao dun sa baba, yun yung mga nag-aantay ng dadaong ng mga fishing boats. Sila yung tutulong para madala yung sa gilid yung fishing boat. Hatake nila yun. So ito na guys, yung sinasabi yung kainan, yung bandang kanan. Ayan, puntahan natin, papaliparan natin. Itong bandang kanan na to, yung maraming kubo-kubo na yan, dyan po kayo pwedeng kumain. Napakaganda rin ng ambience dyan kasi tanaw na tanaw mo yung dagat. Yun. Diba? Oh, wala pang tao dyan kasi maaga pa. Usually nag-o-open yung mga yan hapon na. Kasi doon talaga nagdaratingan yung mga tao dyan, mga namamasyal. Umaga meron din kasi marami daw nagja-jogging dyan eh. At saka nagbabike. Pero hapon talaga yung sunset na, doon talaga nagdadagsaan mga bumibisita dito sa Eco Park. Actually ang sinasadya nila una, itong Eco Park na to, yan tutumbukin natin yung maraming punong kahoy na yan. Again guys, kung hindi nyo pa napapanood yung video ko dito nung nakaraang punta natin, panoorin nyo po yun, napakaganda. Hindi ko nga lang naipakita sa inyo lahat ng kabuuan yan dahil hindi na tayo nakapaglakad eh, kasi balak ko sana lakarin yan itong Eco Park na to, so hindi ko na nalakad with matching coastal road. So napakadali na, super accessible na siya. At yung dike na ginagawa, ayun na, meron pang natatambak dito hanggang dito. So medyo malayo-layo na talaga yung natatambakan nila. Hindi ko lang sigurado guys kung kasama yung Aringay. Yung Aringay, yung bandang northern side, susunod dito sa Agoo, kung kasama rin sa lalagyan ng dike na ganyan. Pero kung lalagyan ng ganyan, may ubod na ng haba itong project na to, no? At hindi lang aabot sa siguro sa 5 taon na gagawin yan. Ito na yung Agoo Eco Park. Grabe yung dense ng punong kahoy dyan, no? Puro, karamihan yan Agoho tree. At saka meron namang mga iba pang mga punong kahoy na tanim. At ito na yung entry point. Yan, yung daan na yan. Pag manggagaling kayo sa bayan ng Agoo. Yun, hanggang dun meron pang natatambak, oh. Tignan natin kung gaano kahaba itong ginagawang coastal road na to. Grabe, oh, ang daming Agoo. Dito sila nagka-camping kasi nga naman mas malapit sa dagat. Okay, so dyan na rin tayo siguro magsabit ng duyan. Dyan na rin tayo magpapahinga saglit. Time check nga pala, 12:46 ng tanghali. Ang ganda. Kaso wala akong nakikitang naliligo. So siguro bawal maligo dito. Maganda yung gilid ng dagat. Maganda pa tong daan na to. Wow! This is so wow! Hindi ko ina-expect to. Nang nakita ko lang sa picture kanina yung mga Agoo tree. Hindi ko ina-expect na merong gantong daan dito.
Ganda dito, grabe. Dito ko natatapusin tong vlog na to. Maraming salamat po sa panonood at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like, share, and subscribe. Mike TV signing out. I'll see you guys on the next ride.